Ito para kay Joanna. Ito Joanna para ti. Tu no pwede comprar terreno está en Gabon porque tu nacionalidad Guineana. Después, magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. Welcome back po sa ating channel. At ngayong araw po ay para matahimik na po. At ang lahat about po sa lupa na hinihiling ni Joanna. So, bigyan ko lang po kayo ng konting information, no. And itong video nito is para kay Joanna. Kasi hindi ako nag-message na sa kanya. So kahit tingnan nyo. Ayan, hindi ako nag-message sa kanya. Dahil tagal na, June ano pala to? June 1. Tapos kailan to? Ang tagal na, June 8. June 8 nung pinagbibintangan niya kasi kung binibideo ko si Westy na nakahubad yung damit ganyan. So yun lang, sabi ko kay Pasa Contigo, ano nangyari sa'yo? Tapos nag-delete siya ng ayan. Ayan So sasabihin na naman yung iba dyan na hindi naman si Joanna yan. So si Joanna yan. Ayan, ano pa sabihin ko. Ano yan? Ayan, siya mismo yan. Ayan. Pangalan niya ito. Para at least alam niyo po mga amigo kung ano yung ayan, ang pangalan niya yan. Nandyan po mga amigo. At least para alam niyo po na kausap natin siya. So huling usap namin matagal na at deleted pa yung message niya. So ito po, meron pong video na lagi niya sinasabi na hindi ko tinupad yung promise ko sa kanya na pagbili ng lupa, mga amigo, no? Pero itatranslate ko rin ito sa Espanyol para maunawaan ni Joanna. Hindi kami si Westy kinakausap ko kasi mas siya yung laging makausap sa akin. And sayang nga meron pang ginawa si Wesley yung pagka inopen mo yung voice message hindi na siya mo-open, parang minsanan lang. Ayan mga ganito yung ganyan yung mga ganyan po mga amigo, di ba? Kapag inopen mo minsan yung voice message, yun na yun, hindi na siya mag-open. Ang hindi naiintindihan ni Joanna, hindi siya pwedeng bumili ng lupa sa Gabon kasi hindi naman siya taga roon. Ang kanyang passport ay Equatorial Guinea. So, ito po mga amigo, iyaano ko po sa inyo. Ang sabing ganun dito, ayan ito 2026 to ito. Ayan. So sabi niya, buying property in Gabon as a foreigner in 2026 comes with specific rules you need to understand before you start looking at listing. Sabi ganoon, ito pa. Foreigners cannot buy land outright in Gabon of the first half of 2026. Sabi ganoon. But they can acquire long-term lease of 99 years. Ito na. Sabi nga nun, which is the most common structure used by non-national in Libreville. So sabi yun. So malinaw po mga amigo na hindi siya pwedeng bumili doon. Kahit naman din sa Pilipinas, di ka naman pwedeng bumili kung ikaw ay foreigner, kung may asawa ka, di ba? Na Pilipina, pwede. Closing costs in Gabon typically run between 10 to 15% of property price, which is higher than many African market. Sabi nga nun. So, diba? Hindi sila pwede. Pero nakalagay dito, foreigners in Gabon can legally acquire apartments, villas, townhouse, and service apartment
But key limitation is that typically cannot own the land. Oh, ayan, cannot own the land underneath these properties outright. Oh. Pwede sila magkaroon ng villas, townhouse, pero land na yung gusto niya ay hindi pwede. The most important legal condition of foreign buyers in Gabon is the Charte de la Transition prohibits the sale of a land of non-national, which means you will usually be buying a structure combined with a long-term lease. Lease lang siya or land use right rather than through freehold ownership. In practical terms, this means you can control and live in a residential property in Gabon, but you will hold an emphyiotic type lease open up 99 years. Maraming ganun. Some foreigners also choose to set up Gabon register company. Okay, na-gets ko na. Like in Equatorial Guinea din. Kasi sa Equatorial Guinea, mga amigo, nagtataka ako kasi yung company namin, mga amigo doon, ay meron sariling lupa. Baka meron sariling lupa ron. At tingin ko doon ay kasi bawat bansa iba-ibang rules, di ba? So tingin ko, nagkataka ako ang may-ari ng company namin is Lebanese. Ang asawa din niya naman is Lebanese. So group of company siya, corporation siya. Tapos pagka bumili ng lupa ay meron silang mga lupain, meron silang mga property like yung mga tinatayuan ng hotel, tinatayuan ng mga hardware, tapos yung tinataruan ng bahay namin doon na pag-aari ng company namin. Pero siguro baka yung sinasabing baka inuupahan lang or ganun na, pero hindi ka pwedeng bumili ng lupa mismo sa bansa na yun. So yun ang sasabi ko kay Joanna na taga Equatorial Guinea ka tapos bibili ka ng lupa sa Gabon, diba? So meaning to say, mga amigo, pag nabigay, kung if ever na yan, kagaya niyan, ang kinagagalit niya sa akin is hindi ko tinupad yung gusto niya na mabigyan ng lupa doon. Umpisa pa lang, alam naman natin na hindi naman siya pwedeng bumili ng lupa doon. Pero dati pinipilit niya kasi na pwede kasi nanay niya taga doon, nanay niya, kapatid niya taga doon. So kasi ang passport ni Joanna ay taga sa Equatorial Guinea. Ngayon yung mga kapatid niya hindi naman niya ka-good. Nanay, 'di ba, yung mga kapatid niya doon hindi naman niya ka-good eh. So kahit na sabihin mo na yung kapatid niya bibili, na buti nga mo hindi napadala kasi for sure maluloko pala kami. Isipin nyo, ipapadala yung pera tapos kailan ipapangalan yung yung lupa, 'di ba? Kaya yun yung kasi pinag-aano ni Joanna na bakit hindi ko tinupad yung pangako ko. Ulit-ulit naman na ulit-ulit na po, mga amigo, yung about sa topic na yan. Kaya hindi binigay yung gusto niya. So ngayon kasi mentally binablockmail ako ni Joanna. Mentally talaga na andyan yung maglalason, minom ng Clorox, yung mga ganoon. Kung gawin niya yun, di bahala siya, basta wala naman ako responsibility sa kanya. Meron pa ako sanang habag sa kanya, awa sa kanya natitira. Kung hindi niya ginawa at hindi siya nagpasusol at hindi siya gumawa ng mga videos na hindi totoo. O yung mga videos na masama against sa akin. Kaso, wala na akong awa nararamdaman sa kanya. Kawawa siya in a sense na biktima siya ng mga susol na gustong magalit sa akin yung mga iba at idadamay pati si Joanna at gusto si Joanna ang maging way para masira ako. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung kayo naman po nakakaalam, diba? Kayo lahat ang testigo sa lahat ng mga video sa ginagawa natin. Alam niyo po lahat yan.
Diba? Yun eh, yung mga ginawa kasi niya na mga sinabi niya sa atin, ang ano eh, sabi nga nila, magbubuon ka na, sabi niya, sabi nila magbubuon ka na, bakit hindi ka magbubuon? Eh, para sa akin, paano ka nga po magbubuon kung sinisira ka sa social media? Sabi, huwag ka na mag-explain para saan pa, ba't ka nag-explain? Eh, syempre, pag hindi mo explain sarili mo, sino magtatanggol sa akin? May magtatanggol ba sa akin, di ba? Eh, syempre, paniniwalaan ng ibang tao. Pag hindi ako nagsalita, ano sasabihin ng mga tao? Nag-guilty yan kasi hindi nagsasalita. Pag nagsalita ako, magagalit din sa akin yung ibang tao. So, hindi ko alam kung saan ko lulugar yung sarili ko. Pero, ang pinakamaganda rito, isagutin na lang. Sagutin na lang yung mga paratang niya sa akin. So, paano mag-move on or hindi ako magsasalita ng sinasagot ko lang lahat yung mga paratang niya sa akin, pero hindi ako gagawa ng magbablog or magbibideo na sasabihin pa na ganito, ganyan si Joanna, ganyan. Tapos na yan, dami na. Isang video, 2 video na paliwanag din, 3 video, ang dami na nga eh. Kaya lang ngayon, right now, ang ginagawa natin is sagutin yung mga paratang niya sa atin. Na nakakalungkot kasi ang isipin niyo, pwede naman niya akong kasi kausapin na Raul ganito, diba? Kaso nga lang, ang mahirap kasi sa kanya, nagde-demand. Grabe siya mag-demand. Na bakit ito lang padala mo, bakit ganyan yung padala mo, bakit kulang ito. Yun po mga amigo, diba? Yun yung sinasabi ko po sa inyo na ang hirap na lagi kang pinupuwersa. Lagi kang pinupuwersa magpadala. Na kesyo yung mga sabi ng iba, napakadali daw magpadala, ganyan. Eh kung madaling padala, okay naman, at least nabigyan nyo siya, walang problema. Kaya nga lang, dinigini naman ni Joanna na pinapadala nyo siya. Opo, so ulitin na naman natin ito. Ayan, para at least alam nyo mga amigo, di ba? Ayan. Para at least alam nyo na ayan. Sabihin si Joanna, si Joanna yan. Gusto niyo search niyo yung pangalan niya. Ayan, ganyan. Tawag, message niyo siya. Ayan. Sabi niya, ay, hi gente, ayudar to para mandar dinero. Porque, sabi niya, meron ba tao nagbibigay ng tulong sa'yo? Naipalabas ko na to mga amigo eh. Tapos ang sagot niya inulit-uli niya, ay gente, mandar dinero contigo. Tapos ang sagot niya ay, no. Ayan, maliwanag, no. Siya yan, siya yung ano yan. Kaya yung sasabi ko po sa inyo mga amigo, kung merong magpapadala na mabilis, di sabihin niyo po sa akin na at least kasi nung time na ako nagpapadala, wala talaga na hindi talaga ako mapapadala. Sasabihin ano ko lang daw yun, paraan ko lang daw yun para hindi makapagpadala. Ba't lulukoyin ko yung sarili ko, di ba? Sa totoo lang, talaga napakahirap, hindi ganoon kadali magpadala dun sa Gabon. Experience ko yan. Nung time nga na nung time, di ba, nung time na nakita niyo pa nang aalis na sila, kung saan ako naghahanap, nakita niyo yung mga videos nakita niyo yung mga videos na kung saan kinakausap ko si Kabayan, please, kailangan ko ng pera, kailangan ko ganyan. Yun po ang sinasabi ko sa inyo mga amigo. Kaya po, ayan, sa paggawa ni Joanna ng mga video, sasagutin lang po natin. Pero wag po kayong matoksikan, wag po kayong mainis, wag po kayong maumay, wag po kayong magalit sa akin. Ito po ay pagsagot lamang po sa mga paratang niya sa atin. So yun po mga amigo, para at least alam niyo lang po, para malinaw po ang lahat. Opo, para malinaw po ang lahat. Ito para kay Joanna. Ito Joanna para ti. Tú no puede comprar terreno está en Gabon porque tu nacionalidad guineana. Después tú quieres matar, pero esto no mi culpa, no. Yo no tengo firma o documento yo decir, Joanna, yo comprar terreno para ti, solo de boca. Cuando esto mi promesa, sí, no hay problema, esto mi promesa. Pero todos, tu promesa también tú no hacer, ¿no? Tú no tienes, yo no tengo responsabilidad contigo, ni familia, yo no, tú no mi familia, ni nada, solo amiga.
Solo quiero ayuda. Solo yo quiero ayudar tú. Nada más. Esto, ¿no? Cuando tú hacer video para decir yo malo, no hay problema. Pero yo contestar, todos tú acusar, así, todo tú decir, yo hablar, yo escuchar, pero yo hablar también, para tú sabi. Yun, sabi ko kay Joanna, yun, kung ano man yung sasabihin niya ay sa akin, sasagutin ko lang. Sabi ko, hindi ko siya responsibilidad, hindi kita pamilya, hindi kita kamag-anak, ganyan, kaibigan na kita. Gusto kitang tulungan, pero sa pagtulong, sabi ko sa kanya, hindi, wala akong responsibilidad sa pamilya mo, sabi ko sa kanya. Yun. Para at least alam niya na yun yung totoo. So kung ano man yung gusto niyang gawin, edi bahala siya. Basta, sabi ko nga sa kanya, wala akong pinirmahan dokumento na nabibilan kita ng lupa. Salita lang kako yun, sabi ko sa kanya. So yung salita na yun ay yung mga promise mo na hindi tinupad, ganun din yun. Parehas lang. Diba? So, Joanna, yo no hablar más contigo, yo no hablar más con video, solo cuando tú hablar mal conmigo. Sabi ko, hindi ako gagawa ng video na against sa inyo, pero sasagot lang ako sa mga video na ginagawa mo na masama against sa akin. Yun po ang sabi ko sa kanya. Para at least alam niyo po mga amigo. Diba? Pero hanggang kailan matatapos ito? Diba? Hanggang kailan matatapos ito? Paano ba ano ba ang gusto mong gawin? Diba? Hindi na kita kinakausap. Hindi ko lang siya nakausap. Yo no hablar más contigo. No hay problema. Pero cuando tú decir dejar mi nombre también. Dejar mi nombre. Dejar mi nombre, Joanna. No hay que hablar más con video. Pero cuando tú hacer más con video, yo hablar también. Because sasabihin ko, kung kasalita ka ng maging sa akin, magsasalita din ako. Ganun lang. Pero yo triste, Joanna, porque tú escuchar con otra persona. Sabi ko malungkot ako dahil nakikinig kasi ibang tao. So yun po mga amigo, thank you so much po sa panonood ng episode na ito at least para malaman niyo po ang lahat. Talagang yan ay para kay Joanna to. Yung video na to, para at least alam niya. Salamat po at God bless.